Eto mga sir, mayroon tayo isang e-engine overhaul dahil sa sobrang kalampag ng kanyang makina. Hindi ko na rin pinarinig sa inyo yung tunog ng kalampag, pero pagka hinatak mo to, ito, basehan nyo lang din naman yan kung gusto nyo talagang makita, o kahit kayo pwede nyo itong gawin kapag medyo naiingayan kayo sa motor nyo na kapag tumatakbo na ang mga 60, tapos parang kailan nyo mabibrate sa may footboard. Ito yun, no? Kaya rinig nyo, sumasabi din yun kasi yung sa pagkahawak ko ng camera eh. Kaya ito, lala. Nung maandar pa yan, pinandar namin ng walang panggilid, sobrang lakas ng ingay. At kapag once na tatanggalin nyo na yung makina sa chassis, importanteng i-check nyo to para hindi na dumoble yung gagastusin. Kaya ako pinapatanggal yung battery kasi ang purpose natin dyan ay hindi na mapasukan ng supply ng battery sa mga wire dahil dito. Kaya tanggalin mo muna. Kaya kapag once na magkakalas kayo ng makina, number 1, i-check nyo muna to after nyo matanggal yung throttle body. Kahit yung isang ton lang. Tapos balik mo yung tornilyo para hindi mawala yung lock sa loob. Tapos i-lace mo to. Yan. Ito. Kaya ako pinatanggal yung battery. At kapag once na magtatanggal kayo ng makina, i-check nyo to, pansin nyo to, yung wire na yan, kapag once na nabalatan yan at dumikit sa kapwa nya wire dyan na may nabalatan din, pag nagdikit yan, masisira ECU. Totally, marami na kami na-encounter na ganyan at lagi na sira ECU dahil dyan. Kaya itong hose na to, ito kasi nakapababa pa eh, laging iniibabaw na lang namin yan para itong kanyang wire ay relax lang, hindi siya nagagalaw-galaw. Kaya nagkakaroon siya ng ganyan, no? Tapos ito dinodoble, lalagyan pa namin ng yan, protective ng wire. Pero mamaya babalutin natin. Pinatanggal ko muna yung battery para hindi na magkaroon ng supply yan at hindi masira ECU. Kaya kung magpapahiwalay kayo ng makina sa chassis, check nyo muna yan. Medyo may presyo pa naman yung ECU natin, 10.3 ata, sa iba 11, di pare-parehas, magkakaiba. Kaya ito paghiwalay naman natin. Tapos pakita ko sa inyo yung mga pisang papalitan, makikita nyo mamaya punta natin sa kabila. Ayan, makikita nyo yung part ng magneto, sinama na rin sa pagtanggal to dahil yung isang tornilyo ng stator, yung alin, ay hindi matanggal. Kaya sinama na ito sa pagtanggal. Pwede naman yan mga sir. Ayan, kita nyo yung makina. Sobrang itim. At mayroon naman akong available na sigunyal dyan, kaso click 150 yon. Ang gagawin ko na lang dahil itong ginagawa natin ay 125 para makatipid si sir na imbis na magagastos nito sa ganitong itsura ng motor niya ay 15k. Ngayon sabi ko bigyan na lang kita ng ng sigunyal. Pero yun, bibigyan ko si sir ng sigunyal. Kakalasin mo halin to, pag-ihiwalay mo halin to. Tatanggalin ko lang yung isang side na kalampag, part ng pulley. Yung bearing kasi nito ay kalampag na. Tapos bibigyan ko na lang si sir ng isang side din. Yung sinabi ko kanina na pang click 150, tatanggalin ko isang side, ililipat ko rito. Pero hindi ito yung sigunyal na gagamitin ko. Gagawa na lang ako ng bago. Pero yung bearing nilalagay natin doon, bago. Pati yung black set nito, papalitan din natin yan kasi humina na yung takbo ng motor. Tapos namamatay-matay na, kumbaga nag-lose compression sa tambucho. Yan, kita nyo, na carbon na.
Sige, paghiwalay mo nga ito. Okay, ayun mga sir, napaghiwalay na natin yung chassis saka yung makina. Ito yung wawalwalin natin ngayon, itong makina na to. Yan. Bali, kung sakali kayo magpapahiwalay, side nito, tabi nyo, side dun sa kabilang side, tabi nyo rin, side nito, tabi nyo rin. O di kaya mas maganda, i-video nyo na lang. Kung may cellphone kayo dyan, tapos may stand kayo dyan, itutok nyo lang ng ganyan ng steady, tapos habang ginagalaw nyo, lahat ng mga maliliit na side, yan, ipakita nyo kung saan galing, kung galing sa side ng magneto. Yan, kailangan isama nyo sa video nyo para in case na malito na kayo kung ibabalik nyo, at least balikan nyo lang yung video nyo, makikita nyo na kung saan galing. Okay, pag-iwalay mo natin to. Eto nga siya, tanggal ko na yung cover, water pump. Kita nyo yan, ayan, tapos medyo nahirapan nga rin ako magtanggal ng swing arms. Kasi ang ginagawa kasi lagi binabaliktad. Ito, pansin nyo dito. Yan. Kuminis dito, doon hindi. Dahil baliktad. Dapat itong side na makinis na yan, dapat dito yan sa side na yan. Kaya ngayon, nasira yung dust seal ng bearing. Dapat ganito yan. Dapat ganyan. Para kapag once na ibinalik dito yung dust seal, saktong sakto lapat dito, dapat yan. Yan, binaliktad ganyan, napwersa ngayon yung dust seal, kaya ganyan yung nag-itsura. Masama pa nun, siyempre isa rin sa kumakapit sa gulong yan. Dapat ganyan yan, ganyan. At kapag once na magtatanggal kayo yan, lagi lalagyan nyo ng grasa lagi yan para hindi nag-stack up. Yan, medyo nahirapan nga rin akong magtanggal nito kasi baliktad. Dapat ganyan ang original position yan. Okay, dito nga tayo. Yan, tanggalin itong may tunnel itong dalawa, allen wrench yan. Tapos susungkitin nyo, ganun lang, o di kaya pupukin nyo ng rubber mallet. Dito kayo side yan, ganyan. Huwag yung susungkitin dito para di masira yung head. Yan, tatanggalin na natin. Uy, yung washer. Ginagawa ko kasi pagkakabisado ko na yan, pinag-iisa-isa ko na sa isang lagayan dahil kabisado naman na ay hindi tayo malilito dyan. Pero kung sakaling first time yung gumawa ng ganito, mas maganda segregation. Ngayon kapag once na perfect nyo na, kahit napagalo-haluin nyo, wala nang problema. Ngayon tapos tatagal natin to. Hindi naman siya overheating mga sir, kasi ayan walang parang sunog. Ayan, tatanggalin mo natin itong gasket. Ayan, sasabayin lang natin to. Ayan, ito tapo na to. Ayan, tapos check nyo rin to kung malalim na o hindi pa, ay huwag yung palitan. Pero kung malalim na, mas maganda, palitan nyo na lang. Tapos yung block, ayan, rubber mallet, hook. Tapos check nyo lagi yan. Kung first na naman bubuksan yan, matik double, kompleto yung kanyang dowel pin. Kaya dapat i-check nyo rin na kompleto yung dowel pin. Huwag nyo kakayaan na kulang yan kasi madideform yung block. Ito natin. Dowel pin, segregation nyo. Ayan mga sir, may gasgas na agad Ayan. Ayan. Kaya matik yan kapag once kalampag or may problema connecting rod tapos lagi yung ginagamit, kasama yan lagi sa papalitan nyo. Ayan yung block na yan. Tapos tong sigunyal, ayan, may gasgas din yung nya Okay, so natin tatanggalin ito sa itong side na to para matanggal natin yung sigunyal. Ngayon kapag once na hindi ko mahugot ng kamay lang yung sigunyal kapag natanggal ko to, at kapag hindi ko mahugot, ibig sabihin bearing lang ang problema. Pero kung sumama, matik sigunyal ang problema. Kasi yung mga sumama na yung sigunyal sa right crankcase.
Ibig sabihin talagang sira na. Sa ito, Paraga sa langis to. Yung ginagamit niyan langis, yung kulay itim. Yan. Si sir, bibigyan ko lang siya ng sigunyal mga sir. Para makatipid. Yan. Bukod lang din naman sa ibang problema, black set, saka sigunyal, yan yung number 1, saka number 2 na ating gagawin. Doon naman sa may head, wala naman ako narinig na problema dyan. Water pump, okay pa naman, pero may parang ulik ng konti na. Pero lalagyan na natin ng sealant para kahit paano tumagal uli yan. Yan, medyo maraming gasolina ang kakainin nito. Dahil sa sobrang gitata ng langis, mga oil sludge. Kaya tatagalan tayo rito ang maglinis. Kaya gagawin muna natin, maglilinis muna. Mamaya papakita ko na lang sa inyo mamaya yung sigunyal na ibibigay ko sa kanya. Para makatipid-tipid ng konti. Nakasabayan pa nga yan, ayun o. Yan. Para click. Connecting rod ang problema niya pero hindi kalampag. Ito kasi kalampag. Okay, ito mga sarat, nalinisan na natin. Kung kanina na hindi pa nalinisan, talagang kala mo may dagta ng pusit. Saka yun siya ang kabilang crankcase niya. Ngayon, ipapakita ko naman din yung sigunyal na ating gagamitin. Ito Ayan. Ito yan, dahil po sigunyal. Nabuwasan ko pa nga yan. 5 sako ata nabinta ko dyan. Tapos ito naman yung isang sigunyal para doon naman sa kabila. Yung orange. At ito, para dito. Yan, ito yung sigunyal niya. Yan, nangingitim pa rin siya. Yan pa rin yun. Yung black set na lang yung kulang. Bali, pinapick up ko muna. At siyempre, ito muna yung lulubog ko. Yan, ito yung gagamitin niya. Siyempre, gagamit tayo ng butane dito. Yan, ito yung binigay natin kay customer. Yan yung luma niya. Ganoon din sa kabila. Yan din sa kanya. Yan, ginawan ko siya ng sigunyal. Yan, tumasa lang. Naibalik ko na to. Nilabog ko na rin sigunyal gamit yung butane sa loob ng 15 minutes mga sir. Painitan nyo. Tapos saka yung salpak yung sigunyal. Kasi hindi nyo may sasalpak yan kung hindi nyo papainitan. Tapos lalagyan ka ng tornilyo. At yung bagong block. Okay, ito mga sir, ilagay ko na yung bagong block natin. Kalimutan ko palang i-video kanina. Ayan naman mandalay natin. Yan, ito yung mga pisa natin ginamit mga sir. Lahat ng pisa nang ginamit natin dito, lahat ay original. Yan, bulbs na lang yung naiwan dito. Na ilalagay natin doon sa side after na malinisan. Laging i-double check yung dowel pin na dapat meron yan. Sa baba, 2 na magkatapat dito. Tapos ito naman palihis. At syempre kapag magtatapdit kayo, itong lagayan ng half moon, tutok nyo dito. Tutok nyo dyan. Tapos, yan. Yan, itong pinakaguhit na to, ito. Yan, dapat sentrong-sentro yan dito. Gasket, ayan, nilagyan na rin, pati base gasket. Kulang na lang yung head nito para isalpa ko na lahat-lahat kasi may isa pa akong bubuin na yun po. Para pagtapos ko nito, habang binubo ko yung isa, kinakabit naman to isa. Ito mga sir, pinatayo na natin kasi habang nililinisan yon, inasimbol ko muna to. Yan, bago din yan. Yung kinabit natin dyan. Same lang ang problema. Same din yung ginawa natin. Sigunyal. At kinabit na rin yung valve seal nito. Ngayon, ikakabit ko na rin yan din dito. Kasi ito naman yung nauna, kaya ito yung unang ikakabit. Pangalawa ito. Ito mga sir, nakabit ko na yung head saka yung water pump, tambucho. Ang gilid na lang, tensioner, cover, may sasalpak na yan doon. Pati yung magneto oil seal niyan, papalitan natin dahil sobrang naliligo na sa langis yung kanyang oil seal. Ay oil seal yung stator. Masisira kasi yung stator noon mga sir kapag once na laging naliligo sa langis. Tapos dito naman sa kabila kasi kakabit ko na rin yung head. So, yan mga sir, pinapasok na natin.
Sige, kabit muna natin yan. Tapos maya maya panda natin. Okay, tapos na tayo magkabit. At ito, papaandalin na natin. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Okay, yan tunog ng makina niya mga sir. Uy, sarap. Hi, folks. Kapag bago yung block, bagong Opera, ay nagbibigay tayo ng 2 months warranty kasama ang pisa doon. Pero dapat hindi matutuyuan ng langis. Kasi kahit saan ka naman din magpagawa ng warranty, kung hindi naman sinunod yung procedure sa pag-change oil, 500, tapos susunod 1515 na yung susunod, huwag kang dapat sumobra doon. Kasi kahit na anong tibay ng motor naman, kung mapapatuyuan mo ng langis, talagang bibigay at bibigay yung makina. Ayan, 2 months. Sa 2 months na yan, malaki na yung kilometer na, lalo kung ginagamit mo pang araw-araw. Basta pag may concern pagdating sa ginawa, dali nyo na lang dito. Mas mainam pa. Kasi kahit na pabalik-balik kayo, hindi naman kayo sisingilin. Kung ano yung makita natin na naging problema, wala po kayong problema dyan. Yan. Pati yung kinabit kong sigunyal mga sir, libre din po yun mga sir. Okay na, maganda na yung tunog niya. Diagnose na lang, tatapusin natin ng mabilisan na kasi uuwi na rin si sir. Yung isa nakauwi na. Okay, dinadiagnose na natin. Binabalik natin yung kasi goods naman na yan. At sinasak lang natin yung engine speed, tapos nireset o pinactory reset natin yung ECU to TPS. Kasi kita nyo naman kanina, pinakita ko yung kanyang wire nandito ay talagang may mga ngat-ngat ng pagkangat-ngat dun sa dun sa yan yung tapalodo na yan. Kaya dapat mausisa kayo mga sir. Lalong-lalo ngayon, tag-ulan. Number 1 yan. Kailangan tag-ulan na, pacheck nyo na yung wire nyo mga sir para iwas pagkasira ng ECU. Yan, gagawa tayo ng content yan. Dahil malapit na yung tag-ulan, yun naman yung magiging topic natin. Para hindi kayo masiraan ng ECU. Kasi napaka-importante pa naman yan. Lalong-lalo ngayon, pasukan ng mga bata. Siyempre, gusto na pambili mo na ng gamit, pangbibili mo pa ng ECU. Okay, dito ka tinatapos yung video natin mga sir. Ayan, pa-subscribe na rin mga sir. Saka pa-follow and share na rin.